Hello, good afternoon, everybody. I'm your Kuya Ding. Kuya, naging tatay, naging lolo. Good afternoon, everyone. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong aking experiment. Hindi lang makita. Ayan. Hindi lang makita mga kabady. Pakikita ko sana sa inyo kung paano ito nagkikreate ng hangin o itong biogas. Kasi ito, kung nakikita ninyo, hindi lang kasi makita rito sa ating cellphone. Pero ang lakas po ng kanyang ang lakas ng kanyang ng hangin. Kumbaga sa yung pag kayo nagbuhos ng soft drink sa baso, makikita ninyo yung kanyang pinakang tawag ba doon sa ng parang nagkikreate ng bula ng coke. Yan. Para siyang ganyan. Ang lakas Hindi lang makita yan. Lalo rito. Kitang kita. Yan. Lalo na yan Kitang kita yan Hindi lang makita mga kabady. Malabo ang ating cellphone. Pero siya sumisingaw. Naamoy ko yung kanyang sumisingaw siya. Pero kung hindi to sumisingaw, gaya to, na siya ng pagkabulok. Pero bago natin sinali yung isa na andito sa kabila, yung sa ating sinali niyan dyan. Pinuno kasi natin kaya hindi siya magkaroon ng espasyo ng hangin. Kaya siya nagkikreate siya na gumawa ng sarili niyang kaya sumisingaw. Pero okay itong biogas natin. Successful to ating experiment. Kaso lang hindi pa natin masubukan. Pero kanina nung ating inalagay sa kalan, inobserbahan natin, mayroong parang sumindi. Parang sumindi siya. Pero palibasa kulang nga sa ng hangin dahil sumisingaw siya, hindi siya makapunta ng sapat to sa pinakandulo nitong hose na to. Itong hose na yan. Sumisingaw kasi dito mga kabady. Naamoy ko yung niya. Yung amoy niya, yung pagkabulok niya. Lalo itong soya beans na pinagsapala ng taho. Yung ginagawang taho, humingi ako sa kapitbahay. Ito Pero pagdating ng nagkaroon tayo ng pera, nakabili tayo ng mga connector. Napakaganda nito. Makakagawa tayo ng talagang DIY na natawag nating biogas. Sa pamamagitan po ng excuse me po. Sa pamamagitan po ng ating gagawin, mas maganda sana kung kagaya nito na
ganito kalagay kataas, mataas pa dyan, mga 3 gagawin natin. Tapos kukuha rin tayo ng mga ganito na transparent na makikita mo, na paglalagyan din natin itong gagawin nating biogas na para mabulok, para makita natin yung kanyang pagbula. Kagaya niyan, ang lakas ng pag-akyat ng ano tawag yun? Pakbit ba yung tawag yun? Bumubula yun. Ayun mga kabady. Hindi lang kasi makikita. Lalo rito, ang lakas. Oh. Okay sana to pa mga kabady. Kung meron na tayong mga connector, maganda nito, 4-way o 3-way bulb na ating pagkakabitan nito ng mga ganito, at kakabitan natin ng hose na pinakang magiging connector niya pa sa takip nito upang maging biogas ay hindi makasingaw yung yung kanyang tinatawag nating oxygen na merong gas na susunugin sa kalan. Yan. Napakalakas po mga kabady, kung makikita nyo. Napakalakas ng ano niya. Siguro kung ito'y hindi sumisingaw, baka ito'y sumabog na. Sa sobrang lakas ng ano niya. Yan. Tapos yung pinakalaman nito dati, kasi nilagyan natin siya ng nilagyan natin siya ng mga dagdag na sangkap. Nilagyan natin ng suka, asin, tsaka brown sugar. Nilagyan natin siya. Tapos itong mga ibang mga balat ng gulay. Tapos itong makikita nyo maberde-berde dito sa yan, ay mga mga damo to. Hindi naman maituturing damo, kumbaga sa yung mga sukal, yung mga tumataas na mga damo. Yan. Ng mga wide na halaman. Ito pong halaman na to may maano yung amoy niya, matindi yung amoy niya, parang masasabi natin na kasing maano pa sa ng ampalaya sa dahon yung amoy niya. Kaya yan ang naisipan natin na inilagay. Tapos nilagay natin din yung balat ng pinaglagaan ng saging. Tapos yung ating balat ng upo, at saka itong balat ng sayote ating sinama rito. Tapos yung pagkalagay natin ng pinugasan ng bigas, nilagyan natin ng suka, asin, at asukal. Ito po yung yung natira do sa ginawa natin na to pataba. Napakabango po nito, walang amoy to. Kaso lang itong idinagdag ko, palibasa siya, hindi ko siya nahaluan ng kompletong kagaya ng nalagay ko ng asin, hindi ko na nilagyan ng asukal, at hindi ko na rin nilagyan ng brown sugar o nilagyan ng suka. Hindi na natin yan. Kaya medyo umasim siya, talagang bumabaho na siya, nabubulok na siya. Kaya ito nagiging yung kanyang pagkabulok, nagki-create ngayon ng parang pakbit na sa pakbit ba tawag do sa bula ng soft drinks na
parang nagbabapol-bapol ng konti. Ito to, umaagos siya, makikita mo. Pumataas siya. Kanina to mga kabady, hanggang dito, nagulat na ako, natingnan ko itong hapon, parang napuno. At napansin ko, parang may mga umaano-anong maagos. Yung parang ano na soft drinks. Ganon-ganon siya. Yan. At yung tinanggal natin dito, nung una, ginawa natin pataba. Naidilig na natin sa halaman natin to. Ito meron pa. Lalagay ulit natin pa bago makaano ng 10 days. Para makaano yung ating mga halaman. Yan. Nilagay ko dyan para ano, maging meron tayong pataba. Ito pa rin yung ating punla, hindi pa rin natin ilan lang ang ating kinuha. Kasi wala na tayo pagtatim. Nabigla ako, sobrang dami ng ano. Tatlo ng dahon na original. Tapos meron tayong sayote na inano natin. Ginaya natin yung ginagawa sa YouTube na tinusukan ng tatlo, ayan. Kung makikita ninyo mga kabady, ayan, bumaka na siya, meron na siyang tumutubo sa kanyang puwitan na ano, yan. Lumilitaw yung usbong niya, yan. Binabad natin, pinapalitan natin ang tubig tuwing 2 araw, pinapalitan natin para hindi siya pumaho, para hindi naman mag-ano ng pagkabulok. Tapos yung ating mga halaman, yung mga kabady, ayan yung ating kamatis, yung mga naunang ano nating kamatis. Yan, iisa ang pinakamalaki. Yung iba yan, mga parang napunggok. Yung apat doon, parang mamamatay, sobrang ano. Hindi ganun kagaganda ang ano rito, ang lupa. Kasi dapat yan, halos malalaki na yung mga yan. Mga ganyan na halos lahat yan. Yan, yung isang yan. Dapat ganyan na. Tapos yung ating mga ampalaya. Ayan. Siguro talagang sa sobrang init, masyadong nadadry sila, kaya yan nagiging ganyan, nagiging parang baga ng paglago. Pero may bunga na siya at isa yung iba. Pati yung ating yung ating okra, namumunga na, napipitasan natin kahit pabagya. Kaso lang talaga madaming fungus na yung white fly na dala ng itong langgam na nanidra sa sinisira niya ang mga dahon. Kaya ganyan ang kulay niyang okra na yan. Parang ang liliit. Pati itong mga ibang halaman na dadamay sa kanila. Nakita ko sa inyo yung ating bunga na ating palaya. Yan. Halagyan ko ng plastic mga kabady. Yan. Ay, laki na siya. Mabilog siya. Yan. Pero ang talaga akala ko di siya lalaki. Tapos itong isa, ang laki na rin. Minalutan ko para hindi maano ng insekto. Tapos meron siyang mga ibang sumisibol na bunga. Gaya yung setaw. Meron na isang nakalawit na setaw. Ewan ko kung magtutuloy yung setaw. Sana naman magtuloy para may gulay tayo. Tapos ito ating ampalaya. Itong ating tinatawag natin itong malunggay. Yung bulaklak niya yan. Namulaklak na kagad siya. Dragon fruit. Yung ating setaw. Okra, dragon fruit. Yan ating Sa sobrang init, nagiging yan.
Ang daming ano, white fly. Oh. Tinatanggal na natin mga kabady. Ayan oh. Masyadong maraming inanong insekto. Ang init. Yan, lago na yung ating kamuting kahoy. Ang lago. Yan. Sana mga mamunga. Mano. Pero siguro ito pag ito inabot ng ulan at naulanan, baka lumago itong mga ampalaya natin, dapat ito mga kamatis. Naging anong ampalaya natin parang naging nabansot. Yung dahon niya hindi ganun lumapad. Maliliit ang dahon, nagiging parang kulot. Kaya parang tinatamad ako na yung ampalaya natin ganyan. Kaya dati naman tatanim ako ng ampalaya na ganyan. Napakalago ng mga dahon. Ang isang kalabang ko lang talaga yung mga nanunusok ng bunga na hindi natuloy. Pero ubod ng dami nung naging bunga ng una kong mga tinanim. Yung sa mga una kong video sa Dinsky the Body. Yung una kong mga ibinablog. Yung ating binubulok na biogas. Thank you very much sa inyo lahat. At sana panoorin nyo. Thank you po. Bye-bye.